Hello everyone! Magandang araw po sa inyo. So, nandito po tayo ngayon para mag-share ng konting kaalaman. Kasi may nag-comment dun sa isa kong video kung paano daw makakuha or maging driver dito sa Hong Kong. So, ayan, i-share ko yung aking konting kaalaman sa inyo. Although marami na akong napanood na video or tutorial kung paano maging driver dito sa Hong Kong. So, ito naman yung sa akin galing. So, unang-una po, kailangan financially prepared kayo. Kasi yun yung kailangan, unang-una. Hindi pwedeng nagplano ka lang na, magganto ako. Kailangan ready kayo financially. So, unang-una nyo pong gagawin is, pupunta kayo sa transport department dito sa Hong Kong. Marami po yan silang offices. Meron sa Admiralty, sa Kowloon, saan pa ba? Kuntong, Shatin, yan, sa transport department na yon, ng mga nabanggit ko. Hanapin nyo lang po, madaling i-google yan. Pupunta po kayo doon, magdala kayo ng requirements, Hong Kong ID, o passport, tapos dalawang proof of residency, I mean, ano bang tawag doon? Proof of address, ayun. Pwede ang bill ng kuryente, or yung sa bangko, bank statement, para makita dun yung address. Kailangan nakapangalan sa'yo. Mas maganda bank statement ang dalhin mo. Kasi pag yung bill ng kuryente, nakapangalan yun sa employer. So, mas maganda bank statement. Dali lang kumuha niyan. Kung may bangko kayo dito, i-apply nyo lang through app. Nagpapadala yan monthly ng bank statement dun sa application. So, may inquire nyo yan. Makukuha nyo dun sa cellphone nyo. So, yun. Punta po kayo ng transport department. At doon, ipapasa nyo yung requirements. Hihingi kayo ng form doon. I forgot kung anong form yon, pero punta lang kayo dun sa information. Sabihin nyo is mag-apply kayo for written exam. So, yon, bibigyan kayo ng form. I-fill up nyo yun. After nyo i-fill up, papipilahin kayo kung saan mang queue doon. Tapos, i-ready nyo po ang bayad. So, may bayad po iyon. 510 Hong Kong dollar. So, pagkabayad nyo po, hindi kayo ang mamimili ng date kung kailan nyo gustong mag-written exam. Sila yung magsiset ng date. So, nandun yun sa resibo, nakalagay dun kung kailan yung date ng inyong written exam. Pagkatapos nyo magbayad, makaka-receive po kayo ng resibo, of course. And then, ito, nare-receive nyo to, yung booklet, Road Users Code. So, ito po ay reviewer din. Nandito lahat ng exam. So, aaralin nyo po ito. Yan. Ito yung mga nakasulat dyan. Mga road signs, map ng Hong Kong. So, yan, sample. Yan. Mga road sign. Kasi, lahat po nang nandito, yun yung i-exam. So, yan. Usually po, bibigyan kayo ng 1 month para makapag-aral before dumating yung date ng exam. So, kayang-kaya nyo yan. Kasi kaya ko kaya nyo din. Pagkatapos nyo pong makapag-exam, kunwari is naipasan nyo na, pero pilitin nyo pong maipasa kasi sayang yung bayad. Ang exam po ay 20 items, ang passing ay 16. So, dapat makakuha kayo at least 16 points, pasado na po yun. So, kung nakapasa na po kayo, dito na kayo kukuha ng tinatawag na, meron akong ano dito wait lang. I think learner's license yon. Yeah. Ayun, driving learner's license yan. Learner's license yan. So, ang learner's license po is 548. Kailangan nyo pong kumuha niyan kasi mag-hire po kayo ng instructor. Hindi po dito pwede na kumuha ka lang ng learner's license tapos magte-take ka na ng actual driving test. Hindi po. Pagkakuha nyo nun, pwede ka nang maghanap ng driving instructor. So, again po, yung learner's license is 548 Hong Kong dollar. So, yan po. Pagkatapos nyo yan, kukuha na kayo ng instructor. Usually, ang instructor is nagre-rate ng mga, sa akin nun, 350 Hong Kong dollars for 45 minutes. So, usually po, sa isang session, ang binibigay ng instructor is dalawang lesson. So, i-combine nyo yan. 350 is equals to 700
Hong Kong dollars. So, ganun po. Dalawang 45 minutes. So, ilan yun? Kayo na bahalang mag ano. 1.5 hour ba? Basta, dalawang 45 minutes, hindi po pwedeng isa lang. Kasi, kulang yung oras pag 45 minutes lang. Parang kakasakay mo lang ng kotse, tapos na kaagad. Although, kung marunong ka nang magmaneho, siguro, pwede yun. Pero doon sa akin kasi, dito ako natutong mag-drive. Dito ako nag-umpisa. Dalawang session yung kinuha ko. So, nagbabayad ako ng 700. Dalawang lesson na yon, pinag-combine na into one. So, yun po. Maghahanap kayo ng mga murang mga instructor dito. Meron yan. Kalimitan yung sa akin. Tanungin nyo lang po ako. I-comment nyo. Bibigay ko po sa inyo yung kung sino yung instructor ko. Napakagaling niya po. Magaling siyang mag-English. Kaya pipiliin nyo po yung marunong mag-English para maiintindihan nyo talaga. Mas maganda yung nagtatanong kayo, naiintindihan kayo. Tapos pag may pinapaliwanag yung instructor, makukuha nyo kaagad kasi marunong mag-English. So yun po, 548 po yun. Usually, kailangan yung mag-take ng, ang required yata dito sa Hong Kong is at least 30 hours. So, tatapusin nyo yung 30 hours. Pero hindi naman hindi nyo naman kailangan tapusin kasi pag nakita ng instructor na okay ka na, tatanungin ka niya kung gusto mo pa bang i-go para tapusin yung 30 hours. Kung may pera ka, kung malaki yung budget mo, pwede mong tapusin yon. Pero sa akin, I think mga 21 lesson lang ako. Yon, 21 lesson. Tapos, ayun, okay na siya. Tapos, yun, pagkatapos po noon, pagtapos na, kasi, nakalimutan ko na kapag binigay po sa inyo yung, kunwari nakapasa kayo sa written exam, nandun na rin po pala yung date nung actual driving test nyo. Yung actual driving test, yung sasakay na kayo sa kotse, na may katabi po kayong tao galing sa transport department para i-grade kayo kung papasa ba kayo bilang driver or papasa kayo para magkaroon kayo ng lisensya dito sa Hong Kong. So yun po yun, nandun na siya, nakalagay na yun, nakalagay na doon. Kaya doon nyo i-base kung kailan kayo kukuha ng instructor at kung kailan kayo mag-aaral ng driving lesson. I-base yun. For example, anong month ngayon? September. Kunwari, ang inyong date for actual driving test is for example, February 2026. Siguro mga December, pwede ka nang mag-driving lesson noon. At least 2 months. Kasi once a week lang ang day off dito. So, yun. Once a week ka lang makakapag-drive. So, at least may 2 months ka. Or kung marami kang pera, kung talagang financially prepared ka, at least 3 months para mas mahaba. Mas magandang ganon. So, yun po. Tapos, pag doon na sa driving test, magbabayad pa rin po kayo. I think ang binayaran ko noon 2,000, yung rent a car ang tinatawag doon. Kasi doon sa actual driving test, rerentahan nyo po yung kotse doon sa instructor nyo. Kasi kung ano man po ang mangyari, kunwari na aksidente kayo, wag naman sana, doon mismo sa actual driving test, bayad kayo. Nabayaran nyo yung time na yon. Halimbawa, nakasagi kayo or basta, wag naman sana. Mag-a-add kayo ng 2,000. Tapos po, yung instructor nyo na yung bahala na mag-prepare ng mga papers nyo na ipapasa sa transport department. Wala na kayong poproblemahin. Yung test nyo kung ilan yung lesson na kinuha nyo, meron siya niyan. Every time na magle-lesson kayo every week, meron siyang papel. Pini-fill up niya yan, tapos ipapasa niya doon. Siguro hihingan lang kayo ng copy ng Hong Kong ID, tapos yung inyong, anong tawag dito? Pag nakapasa ka sa written exam, parang meron kang papel kumbaga diploma, ganun. Hihingiin yun sa inyo. Ipapasa niya yun. Siya na bahala mag-prepared. Ang kailangan nyo na lang is pumunta sa takdang oras, kung anong oras yung actual driving test nyo. Pupunta kayo dun sa transport department kung saan kayo magte-take ng actual driving test. So, yun po. Mag-prepared kayo, unang-una, pera. Yan po talaga yung, kasi hindi biro, talagang mahal. Mahal talaga ang pag-aaral ng driving dito sa Hong Kong. So, kailangan pera, hindi pwedeng sumaba ka kaagad, putol-putol. Medyo mahirap yung ganun. Kailangan dire-diretso. At saka,
dapat porsigido kayo, dapat aralin yung mabuti kasi kapag bumagsak kayo sa written test, magbabayad na naman kayo ng another 510 kung kukuha ulit kayo ng written test. Tapos kapag bumagsak kayo sa actual driving test, magbabayad na naman kayo ng panibagong lesson sa instructor. Hindi sila papayag na, nakapag-lesson na ako, pwede bang magpasit ulit ako ng driving test? Hindi, kailangan mag-take ulit kayo ng lesson. So, panibagong pera na naman po yan. Malaking pera ang kailangan. Kaya, kung magpaplano kayong maging driver dito sa Hong Kong, dapat mentally and financially prepared kayo. And, syempre, magdasal muna kayo na bago nyo itik yung mga exam na yan, talagang mag-pray kayo na para sa inyo yung gagawin nyo. So, yun lang po. Tapos yan, makakasig ganito. Huwag kalimutang aralin. Yan. Tapos, magagawa ko ng separate video kung saan, hindi lang ito yung inaral ko. Meron akong pinuntahan na link kung saan nagbibigay sila ng mock test na parang nag-exam ka na rin talaga. So, yung mga tanong doon, actually, yun yung tinanong nung actual written test ko. Kaya hindi ako nahirapan masyado. Na one take ko lang po siya lahat. Written test at saka actual driving test na one take ko lang, awa ng Diyos. So, ayun po. So, kaya, kung interesado kayo maging driver, yun po, sundin nyo lang yung mga sinabi ko. So, yun po, maraming salamat. Tapos, pakishare na rin po ng video na to para makatulong din sa iba na nagpaplanong maging driver. Tapos, pakisubscribe na rin po sa page ko. Palike na rin. Konting tulong. Ayun po, maraming salamat sa inyo. And have a good day. Bye-bye. Ito po ang inyong Pinoy Dad in Hong Kong. Bye-bye.